Hi! Lumipas na naman ang kaarawan ng lola, nadagdagan na naman ang numero ng aking edad. Pero kahit ganon, still, masaya ang lola kasi marami siyang blessing na natanggap. At isa sa mga blessing na to ay ito, ayan. This came from my ate. So nakita namin tong store na to sa SM. So available ata sila, marami silang mga branches from different kind of SM. Ang pangalan niya ay Cabeza. So, ano sila? Seller sila at distributor ng mga gemstone and crystal dito sa Pilipinas. At wag ka ha, alam niyo naman ang lola, masyado ko legit. Alam niyo ba, pag kumukuha ko ng mga gems and crystals ko, nag-i-import pa ako from Myanmar, from Vietnam, and from Burma, from China. Kasi masyado akong picky pagdating sa mga crystals. At hindi ako basta-basta bumibili sa mga local shops, lalo na yung mga hindi naman trusted, kasi nakikita mo naman kasi ang difference between real one and fake ones. At nakikita mo rin yung difference ng may class A, class B, at class C. So, gusto ko sanang i-share sa inyo yung feeling ng pag-unbox nito. Kaya, let's do it now. So, upon opening the box, ay, may resibo. Pero meron siyang ganito, ayan. It's an envelope introducing themselves, ayan. Ayan siya. Ang social, di ba? O, ang syala-syala. So, dito sa loob ng libro na to, parang instructional manual niya. Pero hindi naman siya manual. So, actually, this is just a celebration ng kanilang existence. Ganon. Na meron palang ganitong klase ng store dito sa Pilipinas. At ang mga paninda nila is super legit. Yan. Kita nyo? And then, let's go right away sa box. So, ito yung binigay sa akin ng ate ko. Tuntua naman ako kasi although meron pa ako, pero syempre iba pa rin yung ibinigay, di ba? Yan. Ang elegant ng box, guys. So, tingnan nyo. This is a very elegant box. Hindi siya chippy-chippy churga. Kaya tingnan natin, yan siya. So, pag inopen mo siya, meron pa siyang paganyan. Oh, di ba? May pa-intro pa siya. So, tingnan natin yung pinaka main course. Yan. Ito ang binili sa akin ng ate ko. Yan. Pero syempre, tabi muna natin yan. Kasi pakita ko sa inyo siya, oh. May kasama din siyang small pouch for your bracelet. Di ba? Ang ganda. Very sophisticated at saka very elegant ang pagkakagawa ng presentation nila sa kanilang box at saka packaging, di ba? Ganda. And then, let's go directly sa ating bracelet. So, ito siya. I guess, ako ito yung mga gantong kulay, minsan nagdududa ako dito. It might be nephrite or it might be jadeite. But in this case, medyo hindi ako nagduda. Kasi, sa resibo, tinignan ko. Wala akong kaduda-duda that this is jadeite. Although, it's not as brightly colored. Pero, since ang size niya is beyond 14 ata to, or 13. So, malaki siya, guys. Malaki. Compare natin dito sa suot kong bracelet. Ayan siya. Diba? So, napakalaki niya. Pero, since napakalaki ko rin naman tao, which is nagkaroon din naman ako ng ganitong bracelet na malaki, kaya lang kasi, alam nyo, pag nagkaka-bracelet ako, binibili. Binibili sa akin kasi, may nalaman sila tungkol sa akin kaya binibili nila yung mga bracelet ko. Hindi ko na papaalam sa inyo yon. But anyway, check natin to ha. Papakita ko sa inyo yung legitimacy nito. Okay? Balikan ko kayo. Okay, since mag-check tayo ng crystals, alam nyo naman, one way to check a crystal is first, yung weight. Definitely mabigat siya. Second, sabi nila dapat malamig daw ang temperature. Pangatlo, yung iba inaapuyan. Pero ako hindi ko gagawin yun kasi alam ko namang hindi ito plastic. Kaya lang nila inaapuyan kasi para malaman nila na hindi plastic. O kaya tinatawag na yung mga class B kasi ang mga class B meron siyang chemical na finifill para magtanggal yung mga cracks para maging perfect looking siya. I forgot the name of the chemical. Teka sandali Okay, the chemical is called resin. Di ba yung ginagamit din sa 3D printing? Kaya ngayon, ginagamit din yun sa mga ganito. So, pag minsan makikita kayo, ay bakit super mura niyan? Because it might be that is class B or class C. Kasi yung mga yan, nilulublob sa acid yan para gumanda ang kulay. Tapos ilalagyan ng infusion ng resin para magmukhang perfect yung round kasi natural pag nilubog mo yun siya sa acid makikita na yung mga cracks and creases nila. So yun yung tinatawag na class B tsaka class C. May class D pa nga but this one definitely it's an A kasi alam niyo naman na lola well versed at saka well learned pagdating sa mga crystal. Ito ang ginagamit kong light because this is the best thing that I can have aside from ng mga ilaw dun sa cellphone. So testing natin siya. So as you can see, ayan nakikita nyo diba? Medyo translucent siya. Although hindi siya transparent kasi napakamahal naman na noon pagka-transparent. Pero if you see the color, that is actually almost imperial sana yung green niya. Kaya lang this is what you call an algal green or yung lumot green kung tawagin nila. Yan. Di ba ang ganda? So may mga impurities siya that is normal for a crystal.
Makikita nyo talaga na legit siya. Unless kung may makita kayong bubbles, okay, mga bula-bula, magduda kayo. Mamaya meron yung may mga treated yan. Kaya nagbabubbles kasi pag natutuyo, usually nagkakaroon ng bubbles. Ayan. So, patayin muna natin ha. Ayan. At dahil pumasa siya sa akin, highly recommended ko kung gusto nyo mag-keep ng mga crystals. Ganito ha, pag mag-keep kayo guys ng crystals, since hindi sila nasasanla at very seldom yung bibili sa kanila, just be sure na yung crystal na ikikip nyo is an A quality na. Kasi ang hirap nga siyang masanla, hindi pala siya nasasanla at ang hirap siyang ibenta kapag putyo-putyo lang siya. Kasi hindi familiar lahat ng tao tungkol sa crystals. At pag pinag-usapan ng crystals, marami talagang fake na kumakalat sa ating mga stores dito, mga local stores, para maging kasing presyo ng masa at mabili ng masa. Pero napaka-rare ng tao na bibili ng, for example, yung 1,000, napaka-rare na yung bibili ng tao na bibili ng gantong bead na bracelet na worth 1,000, worth 2,000. Just the same, lalo na yung mga legit na ganito, mas pricey ito. Although talagang sulit na sulit naman. Kasi pag bibili ka nga, dapat yung mamahalin na. Kasi para yung value niya na maintain niya. Although hindi ito katulad ng ginto na mas tumataas ang value, pero ang jade, lalo na pag nasa China ka, o kaya yung mga bansa na kumikilala sa jade, may possibility na tumataas din ang value nito, lalo na kapag mga legit yung beads mo, tapos tinitest din nila ito, tapos hindi ka kakabahan na madedetect nila na peke yung jade mo. So guys, if you want legit jades, ito, dito na kayo bumili. Ayan. It's Cabeza. Highly recommended. Nakita ko ang nila, they are called the Gem Hunter. Yan. Nakita ko ang stall nila, nakita ko lahat ng mga gems nila doon. Well versed ang lola pagdating sa gems. Talagang legit na legit. All natural, guys. It's all natural. Although it's pricey, but it's all natural. No infusion, no acid submersion, at saka walang resin. Kahit apuyan mo pa. Kaya nga nung nagtanong ako sa babae, meron ka diyang pang ilaw? Sabi niya, ano yung sir, lighter? Kasi nga, nasanay pala siya na nila lighter yung mga bracelet nila. Ako hindi, no. Source of light lang. Gusto ko lang ng source of light. So, yung cellphone na ginamit ko. Pero ang ginagamit ko talaga yung white light na yon. Kasi may part doon ng white light na may pagka-UV siya. Doon talaga makikita kung legit o hindi. Yung sa ilaw kasi ng cellphone medyo madilaw na, di ba? So, hindi masyado na detect doon. Pero once na yung cellphone, yung ganong ilaw ang ginamit mo, mas madedetect. And this one, hindi, lahat pala. Lahat. Pero meron din naman silang mga cheaper version. Siyempre, yung mga cheaper version is not so beautiful, pero lahat natural crystal. So, if you want to buy natural crystals at gusto nyo mag-collect, at gusto nyo yung tipong natutuwa lang kayo na laging may suot ng ganitong klaseng crystals, highly recommended ko ang Cabeza. Hindi po ito sponsored Kaya lang kasi, napaka-rare kasi para sa otherwise yung mga Chinese, bumibili talaga ng mga mamahaling crystals yan Pero sa mga Filipino, hindi ko pa masyadong alam kung talaga, minsan hindi rin sila masyadong nagkaka-interest, lalo na kapag mga pricey na. Kasi, di ba, paliwanag ko naman na iba-iba talaga ang quality ng crystals. Anyway guys, if you want this kind of video, please do like, share, subscribe to your Lola's channel, and hit that notification button. Malay nyo, mag-explain pa ako ng tungkol sa ng ibang bagay tungkol sa crystals. And if you are somewhere in another platform, it's still your Lola with an H, L-O-L-A-H Bonglin. Here saying na pagod na pa ang Lola. Kasi namasyal po kami, pinasyal namin ng pamilya. Nakauwi kami dito, 9 o'clock na at gusto ko nang maidlip. Kung mapapansin nyo yung boses ko, boses yan ng pagod na po. Okay, maraming salamat guys. And sa lahat po ng nagbigay ng blessing at sa lahat po ng bumati, maraming salamat po.